Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Na kino-corner nila. Ang alam ko, mayroon na itong pending case sa Sandigan Bayan. Ito si Saldico. Mayroong yung Garjola. Grabe, At meron pending case. ang alam ko, Merong pending case sa ombudsman ito si Saldico. Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Nagpa-press count na naman ho itong si Bonget. Mr. President, hindi nyo ho maidadaan dyan sa inyong mga matatabang na banta yung inyong mga kaalyadong makakapalang mukha. Sorry na lang daw ho doon sa mga kaalyado niya na involved sa mga kabulastugan sa pamahalaan. Talagang sasagasaan daw ho niya kung sino man ang mga nagpapahirap na yan sa ating mga kababayan. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin. Itong naging talakayan, itong sila Sir Ado Paglinawan at nitong si Kong Jing Paras, dyan sa programa nilang Iparas kay Paras. Saldico, sangkot sa sangkatutak na anomalya. Anak ng tokwa. Patanong Saldico, sangkot sa sangkatutak na anomalya. Tinatanong ho itong si Saldico. Totoo ba yan, Saldico? Mamaya ho, alamin natin yan. At kilala naman natin yan si Saldico. Kaalyado ho yan itong si Marcos Jr. Isa ho sa mga aso ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kung hirap na hirap po talaga kayo mag-subscribe, scan nyo lang ho yung QR code na yan, lalo na pagka nanonood kayo sa malaking TV. Ayun na nga mga kababayan, 939,000 subscriber na ho tayo. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Paabutin na ho natin ng 940,000 subscriber. Okay, ibang klase ho mga kababayan. Napakalaking ho nito, ika nga milestone sa PH update na makaabot ng 1 million subscriber. At kung sino man ang makakapagpaabot sa atin, yung pinakahuling subscriber na magpapa 1 million sa atin, merong free hug dito kay Sir Ado. Hindi, ito na, umpisa naman natin kay Bangag. Game, Bangag, banat, nanto ko, si to. Itong isa sa mga mainstream media, isa sa mga malaking media sa Pilipinas, GMAO. Kung nung huli, News 5, si Cheryl Cosim ang nag-interview. Ngayon naman, itong si Ivan Mayrina to, di ba? Si Ivan ho ang dedegla dito sa Ang problema, hindi mo maintindihan ni Marcos Jr., hindi maidadaan sa sandamukal na pagpapaliwanag, pagbabanta ang problemang dinaranas ng ating mga kababayan. Hindi kumbaga kahit na magpa-interview ka pa kay Donald Trump, kahit magpa-interview ka pa kay Vice Ganda o kung kanino mga dyan na reporter, wala akong magagawa yan. Kung wala ko kayong political will, kung hawak ho ng inyong pinsan, ang inyong mga yagba, hindi ko kayo makakapalag sa kanya. Ivan, ano bang chinika sa'yo ng sister mo? Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung nakiinuman tayo tapos binobola mo ako, siguro pagka medyo nakatatlong mga 5 bote siguro medyo maniniwala. May nabibingin na ako sa lasing. Yung tipo, sabi mo, you crack the whip. Okay, ganda yan. The best yan pare. Siguro medyo maniniwala na ako ng konti sa'yo. Pero kung usapang matino ang pag-iisip, anak ng tokwa, napakasinungaling ng presidente na yan O ang tanong mo nitong si Ivan Mayrina, kung paano daw kung kaalyado, game. To answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Teka lang, anak ko, yari si Martin Romualdez dito. Breaking news ito mga kababayan, ayaw ng kaalyado ni Marcos Jr., itong si Tamba. Ayaw na niyang kaalyado itong mga magnanakaw diyan sa mga House of Representatives. Paano pinagtatanggol kanila?
Paano yan pinagtatanggol ka nila? Ayaw mo na silang kaalyado pero pinagtatanggol ka. Paano pagka sinagasaan mo sila, hindi ka nila pagtatanggol? Mamaya't mayain ka na nila sa social media, hindi mo magugustuhan yun. Iyakin ka pa naman. Di ba? Ganyan lang naman ho yun, mga kababayan. Masanay na ho kayo, presidente natin, ika nga bangag. No? Hindi ho niya alam ang kanyang sinasabi. Di ba? Meron ganon. Pagpasensyahan na natin, hindi naman ho natin siya kaisip. Ika. Tayo, mga nanonood, nasa tamang katinuan. Yan ho, nasa tamang kabangagan. Yan ang hirap pagkabangag ang presidente. Kahit anong pilit mo na, Mr. President, ayusin ho natin, ganito gawin natin, tigilan na ho natin ng kakapulburon. Magpa-hair follicle test ho kayo. Hindi. Anong crack the whip, crack the whip? Punta ka sa House of Representatives, pagbabatukan mo yung mga kaalyado mo. Kasi yung mga kaalyado mo na sinasabi mo na sorry na lang, hindi mo na kaalyado, sila yung mga nanginginita, ika nga, na merong pinakamalaking kabalastugan ngayong mga panahon na. Tigilan niyo ho kami. Please. Last na ho yan, ha? Huwag na ho kayong umulit. Mahaba yung interview na yan. Ang strategy ho nila dito, ika nga, bibigyan tayo ng mga sound bits. For sound bites purpose, ika nga. Diba? Yung mga maliliit na, para ito doon sa approval at trust rating ni Marcos Jr. After so na, nagkaroon ng gawa-gawang survey na kung saan tumaas, umalagwa ang kanyang approval at trust rating. Kasama niya si Martin Romualdez, siya at itong si Chis Escudero. Habang itong si VP, lumalagapak yun sa kanya. Ito kasunod, wala to? PR stunt lahat to. Ika nga, PR strategy to. Para ika nga, makita ng ating mga kababayan, ba talagang matapang na si Bangag? Ba talaga parang hindi na siya hawak sa yagban nitong ni Martin Romualdez? Make no mistake. Make no mistake. Yang mama na yan ang nasa utak lang niya kung paano makapagpulburon. Mantakin niyo pati Sona, yung ngipin niya, di niya alam kung paano niya i-grind. Ang paggising sa umaga ng presidente, iniisip niya lang, paano kaya ako makakapagpulburon ngayon? Pagkatapos ko nag-almusal o bago mag-almusal, susundot na ako ng pulburon. Gaganyan-ganyan ba, no? Gaganyan-ganyan pa, titingin-tingin ng ganon. Pagka na-desisyonan niya, kakain siya kung ano gusto niyang kainin, maya-maya, susundot siya ng pulburon. Diba? Ano ba masarap na flavor ngayon? Pinipig? Ano tayo ngayon? Yung special na pulburon. Ayaw na. Made in Beverly Hills. Diba? Made in Beverly Hills. Ito na. Pasadaan ba natin to kay Spokes? Meron tong si Spokes dito Spokes, pasadaan ka ba namin? Viral ka ngayon, Spokes. Ano bang nangyayari dyan sa Ano bang balita dyan? Ito impeachment to ni VP Sara. Ang pinagbabawal ng saligang batas ay yung mahigit sa isang beses na impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. Tama. At syempre, pag pang-apat na impeachment complaint ang naging basihan ng articles of impeachment, yan ay sumusobra sa isa. 4 is more than 1. So sa akin, hindi mo na nga kinakailangan maging abogado para malaman mo na talagang mababasura yan. At ang mas mabuti pa, nagsalita rin ang Korte Suprema tungkol dun sa karapatan ng mga pinapaalis sa pamamagitan ng impeachment na meron silang karapatan na madinig at every stage of the impeachment proceedings. Totoo naman po yan. Kaya nga meron tayong proseso na nakasaad sa saligang batas na kinakailangan dumaan yan sa Committee on Justice at binibigyan ng pagkakataon talaga yung ini-impeach na opisyales na makasagot bago magbotohan. So talaga naman pong sa dati-dati na, talagang at every stage kapag merong karapatan na mapagkakait sa isang tao, kinakailangan siya ay madinig muna. Pero ngayon malinaw yan na pati sa impeachment ay merong karapatan na madinig ang isang opisyales na tinatangkang paalisin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, eto na ngayon yung mga maaasim. Si Risa Ontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa naabala dun sa desisyon. Tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. Sabi ng iba yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang
kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno, no? So incitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema, no? At syempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga mahistrado dahil dinismiss nila ang kaso laban kay BP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na Supreme Cuddler daw ni Sara Duterte ang mga mahistrado ng Korte Suprema. At itong si Haydarian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. Ayun o mga kababayan, hindi siya isa ho nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yung mga individual na kinontra ang desisyon ng Korte Suprema ngayon. Nako, ito napapanahon to eh. Ika nga akma itong pag-uusapan nitong sila Serging Paras dito sa mga litanya na to ni Bangag, no? Made in Beverly Hills. Ito, pakinggan natin. Game. Ang Itong komentaryo namin, this is without prejudice sa sinasabi na namin na mahiya tayo. Dapat ang sasabihin ni Marcos, mahiya tayo dahil kasabwat din siya. Pero una muna, let's focus on his statement na mahiya naman kayo. So, President Macoy Jr., kung pagbigyan natin yung sinasabi mong mahiya naman sila, ano po ang kasunod niyan? Ikaw ba ay seryoso, sincero, na talagang tutumbukan mo ang mga tao na kumurakot, gumawa ng mga kalukuhan, kumita ng milyon-milyon, bilyon-bilyon? Willing po ba kayo? O hinihikayat namin na magiging makatotohanan ka at yung kanyang at yung kasabwat mo diyan na pinsan mo na si Speaker Romualdez, willing ba kayo? Hindi na lang muna natin isali si Romualdez. Pero may panahon tayong tatalakayin natin yan. Willing ba kayong dalawa na sabihin sa ating taong bayan kung sino-sino ang nasa listahan na kumuha ng mga pondo sa flood control? Hinahamon po namin kayo, Mr. Marcos, Nako. na sabihan mo ang Department of Public Works tulad ng ginawa ni paring Digong, ni President Duterte, na doon sa narco-list. Pinapakita niya kung sino yung mga involved. Dito naman, sino bang involved dyan sa flood control na gumuho at guni-guni lamang? Paring Ado, sino bang mga naririnig mo? Ika nga, kung merong narco-list, dito merong flood control list. Marcos Jr., ilabas mo yung flood control list para ma-check natin isa-isa. Di ba? Hindi yung yung 5,005, ilagwas mo. Yung yan ang problema eh. Parang lang yan, drug cleared barangay ni anti-clear eh. Kayo biglang 5,005. Kita nyo yung pattern. Yung pattern ng kawalang yaan nandito talaga sa administration. Na sa usap-usapan ay mga talagang walang hiya na mga pangalan na involved dyan at dumadali talaga sa mga flood control. Ang matulog dyan talaga yung dating chairman ng Appropriations Committee na si Saldico.
Okay? Yun. Saldi At ko! umiikot na ron yung ika nga mga kasabwat. Okay. So, dito, para hindi po tayo masasabi na gumagawa tayo ng istorya, mayroon dito na nakasabi. Nag-tweet. Oo, ito. DJB, Juan Din Bocobo. Oh. Saldico should be investigated for corruption and plunder over his handling of billions in flood control programs. Ito ay reaction niya, bale, dito kay Tisha CM. Saldico in his press release downplayed the rock netting projects implemented by the Duterte administration for landslide mitigation and erosion control. Backfired big time. He had to send backhoes and bulldozers to clear the roads of debris, something that rock netting would have prevented. So, in other words, ghost project yung rock netting. Pero mayroong mga makabayan, mayroong mga tao na nagmamalasakit para dalhin itong mga taong ito sa hustisya. Ito yung mga nag-file ng kaso dito sa Saldico. Itong may dalawa pa at alam ko mayroon pang isang congressman na dating undersecretary ng DPWH. Ito, pakinggan natin itong mga citizen na naninindigan against this alleged corrupt official. Doon pa lamang, mga kababayan, sa panahon ni Duterte ay nakalusot na ito. Itong Eric Yap, deadly ito. Dati party list lang dahil nga sa kanyang pagka-chairman ng Committee on Appropriation. Sorry. Nilagyan niya ng karami-raming pondo. I'm sure, kung imbestigahan yan, marami siyang nilagay na pondo doon sa Benguet na mga ikangay flood control projects para yung ambisyon na hindi na maging party list, magiging district congressman na siya roon. In fact, galit na galit yung mga indigenous people there because never in the history na isang Chinese will be able to become their congressman. But wala silang magawa dahil sobra-sobra daw ang binuhos na pera galing sa Kongreso doon sa Benguet, mga kababayan. Ito namang isa, kaibigan ko ito, kumpare ko pa, pero wala tayong magawa kung may talagang ebidensya na tulad ng sinabi ni Marcos Jr., mahiya naman kayo, minention yung pangalan nito, si Saldico. Hindi lang ito involved dito sa mga flood control programs na kino-corner nila. Ang alam ko, mayroon na itong pending case sa Sandigan Bayan, ito si Saldico, mayroong yung Garjola. Grabe, mayroong pending case. Ang alam ko, Merong pending case sa ombudsman, ito si Saldico. mayroon pang isa, yung dating undersecretary. Aalamin ko lang yung pangalan, pero congressman na ngayon doon sa Surigao. Dating party list, pero dahil sa daming pera, 1 billion daw yung ginastos, nagiging district congressman. Yung ba yung G ang pangalan? G, letter G? M yan, M. M, Kung sa Tagalog pa yan, yung mga tinatawag nilang, yung sa maliit ka pa, hoy, wag ka dyan, may mumu dyan. May mumu daw dyan. Ibig sabihin, ano ba yung mumu sa Tagalog pa? Multo. Hindi mo na natin masasabi dahil yung pangalan niyan ay multo pa. Nire-research pa natin. Okay. So, ito,
hinahamon natin ang ating Pangulo. Although alam natin, nakasabwat siya dyan kasi pinirmahan niya yung budget para ma-release yung katakot-takot na mga flood control projects. Pero, dapat pananagutan ni Marcos, hihikayatin niya ang DPWH na i-release ang mga pangalan ng mga congressman or congressman na gumagamit na pera, nilalagay nila katakot-takot na pera dyan sa flood control project. Numero 1 na. Ito si Saldico, masakit para sa akin na ilalabas natin yung kanyang pangalan, pero hindi natututo eh. Yung mali, hindi totoo yan. Mali si Joel, pero mayroon siyang nakuha na proyekto. Kapartner niya yung certain guy by the name of Greg. May he rest in peace. 6.7 billion pare ang nakalap ni Saldico. At nandito sa akin yung mga dokumento. Later on we will be able to show how much he made from this project at sino yung mga pinagbibigyan niya ng mga Pabor. mga kasabwat niya ng mga opisyal ng Duterte government. Tapos ngayon naman yung sa Department of Education, wala na daw siyang kinalaman sa SunWest. Pero ako, na nakakaalam, siya pa rin ang may control ng korporasyon na yan. So, ano natin lahat yan. Lalo na galit ngayon si Escudero sa kanya. Anong sinasabi ni Escudero, mga kababayan? Ito, tuturo natin. May suspetsya na si SP Cheese sa umano'y nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Posible raw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico ito. Sinasabi ni Cheese Escudero, ikarapat-dapat lang na imbestigahan ng Blue Ribbon Committee itong ginagawa ni Zaldico na pag-akusa kay, ano bang sinabi ni Escudero? Nasa likod ng demolition job sa Senate President. Hindi dapat niya palampasin yan. Si Joel Villanueva, nag-privilege speech na against dito sa Zaldico. Grabe yun. At ang mga congressmen ay mukhang maraming sasabihin tungkol dito kay Zaldico. Tingnan mo itong ginawa ni Sandro Marcos. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. So kung matino itong Zaldico na ito, mga kababayan, bakit ipapatanggal? Bakit ipapatanggal? Dapat nga. By no less than the son Dapat nga, kung maganda yung ginagawa niya, dapat this time, 20th Congress na re-elect dapat, di ba? Paring Eli, ano masasabi mo? Oo. Pero kikilos ba yung anak ng presidente kung walang go signal? Walang basbas yung nanay? Nanay, no? Ni Sandro. Yung kamukha niya. Oo nga. So, ibig sabihin, hindi mapigilan ni Speaker. Wala. Maski malapit si Speaker dito kay Zaldico, kung may order na doon sa pinaka-boss sa anak niya, tatayo yung anak na tanggalin mo yan. Kasi ginagawa na kahiyan yan sa administration ng tatay mo. Parang ganon. Siguro, 2 for you, 1 for me. 2 for you, 1 for me. Nalalamangan yung babae. Yung babae. Kasi masyadong maraming bugs na mga from Paris. Abisto. Pero ano yung sinabi mo kaninang mayroon kang alam tungkol dito sa nanggaling sa isang
report? Parang parang may, hindi lang dito sa mga projects, meron din yatang record tungkol sa mga chicks. Mga chicks? Mga chicks. Ha? Bakit? Bakit mo parang nalaman? According to the grapevine, ay baka daw gumagamit ng bugaw. Gumagamit ng bugaw? Bugaw. So, ibig sabihin, baka gumagamit ng bugaw. Pwede nating alamin yan. Pero masyadong masyadong personal yan. Masyadong personal yan baka nainggit ka lang. Tatanong lang. At saka masama yan kung nabisto, kung nalabas sa publiko yan mag-aaway yung mag-asawa kung mapatunayan na wala tayo kumukuha intention ng masamang babae. Wala tayo intention na mag-away yung mag-asawa. Wala tayong intention. Pero parang narinig ko na rin yung chismis na yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa ang sumalansan yan, di ba? Na di umano, labas-masok daw yung mga doon, yung anong tawag doon? Mga doon sa opisina ng isang Congress. So guys, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.